Naku mga ka-good news, bad news ito para kay Kibuloy kasi ina-unseal ang envelope ng warrant of arrest ng California judge sa Amerika at ipapadala na yan sa Pilipinas at aarestuhin na si Kibuloy kaya naku, magtago na yata ito. Lalo na instant karma ay nag-withdraw si JB Ejercito Estrada ng kanyang perma pabor kay Kibuloy at pati na rin sa chismis at narinig ko ay pati na rin si Idol Tulfo ay hindi na rin pipirma pabor kay Kibuloy. Kaya wala nang mahahanap na 8 senador si Robin Padilla, si Mr. Bigote, wala nang makukuha siyang 8. So 4 na lang sila na hindi natin ibuboto pagdating ng eleksyon. Ito, pakinggan muna natin ang news galing sa UNTV. Ipinagutos ng Central District of California Judge na si Terry Hatter Jr. ang pag-unseal ng arrest warrants laban sa religious leader na si Apollo Kibuloy at co-accused nito. Kaugnay ito ng mga kasong kinakaharap ng mga ito sa Amerika, partikular na ang conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, coercion, sex trafficking of children, conspiracy at cash smuggling. Batay sa New York lawyer na si Lara Gregory, ang unsealing ang posibleng unang hakbang upang masimulan ang extradition process ng US Department of Justice laban kay Kibuloy. Ngayong unsealed na rin ang arrest warrants ni Kibuloy at iba pa, maaring maglabas ang Interpol ng red notices ng kanilang mga pangalan o lookout list. Nako, napakahirap na ito para kay Kibuloy kasi kapag wanted ka na sa Interpol ay pwedeng extradition na yan. Extradition ay sa pilitan na kukunin ka dito ng FBI sa Pilipinas at dadalhin doon sa Amerika para harapin ang inyong kaso. Pinakamabigat dyan ay yung mga bata, yung 12 years old, 14 years old, kasi mga minor yan, wala tayong kalaban-laban. Kaya ano pang iniintay? Takbo na tayo diyan, paring cables. Ito pa instant karma ito. Ipinag-utos na ng korte sa Amerika na i-unseal o buksan ng arrest warrant doon laban kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Kasunod ito ng hiling ng United States Attorney Criminal Division na humahawak sa kaso. Fraud, coercion, sex trafficking ng mga bata, conspiracy, at pagpupuslit ng mga pera ang ilan sa mga kasong kinakaharap ni Kibuloy sa Amerika. Ayon sa abogadong si Attorney Buco de la Cruz, malaki ang implikasyon ng unsealing ng arrest warrant. Posible umanong mapadali nito ang extradition o sapilitang pagpapapunta kay Kibuloy sa Amerika para harapin niya roon ang kanyang mga kaso. Pag ito ay na-unseal, makikipagtulungan na siya sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Tulad ng Interpol, which is an coordination, no? Samahan ng iba't ibang pulisya sa buong mundo. So malalagay na siya sa red notice. Pagdaan niya sa anumang airport, maaari na siyang i-detain. So yung unsealing ay bahagi ng extradition process. Naku, patay ka na diyan paring Kibs. Kaya ngayon pa lang, gumawa ka na ng iyong mga hakbang kung paano ka makatakas diyan. Kasi kalaban mo na lahat. Pati yung best friend mo ay parang tumalikod na sa'yo. At hindi lang yan, yung mga tinutulungan mong mga senador, 4 lang yung lumabas, kulang ng 8. Ngayon nang withdraw pa yung isa, kulang ng 9. Yung 9 hindi na yung pipirma. Kaya tumalikod sa'yo ang inyong mga tinulungan, maliban kay Idol Robin Padilla, Mr. Bigote Suabe, ay hindi talaga tatalikod yan sa'yo. Kaya noong eleksyon daw, pinapagamit ang helicopter mo sa kanya, pati na ang istasyon mo na isiminay, pinagamit mo sa kanya, kaya nanalo siya, inangkin naman niya, sinabi niya, at hindi naman siya nagsabi na hindi mo siya tinulungan. Kaya kudos kay Robin Padilla at yan ang kaibigan na hindi tatalikod sa kanyang kaibigan din. Kaya the friend in need is a friend indeed. Patuloy natin na pakinggan ang report na ito. Ibig sabihin, ang susunod ng hakbang
ay hihingi sila ng tulong sa ating Department of Justice upang iserve ang warrant or i-extradite at ipadala sa Amerika ang akusado. Nauna nang pinabulaanan ng kampo ni Kibuloy ang lahat ng aligasyon laban sa kanya. Dito sa Pilipinas, may ilang mambabatas namang pumipigil sa pagpapaaresto ng Senado kay Kibuloy. Nangangalap ng pirma si Senador Robin Padilla. Ayan, meron na lang 4 na araw yan si Robin Padilla na maghanap ng 8. Umatras pa si JB Ejercito, kaya siyam na. Saan pa siya kukuha niyan? Hindi naman lahat ng senador diyan ay natulungan ni Kibuloy. Ito si Robin kasi ay malaki ang utang na loob kay Kibuloy, kaya tumutulong siya sa abot niyang makaya. At hindi lang yan, hindi natin alam kung mayroong usapan yan sila na kung makuha niya ang half of the Senate para ma-withdraw yung warrant of arrest ng Senado or contempt of the court. At si Robin Padilla diyan ang kumikilos. Kaya kung itong makuha ni Robin ang 8, 12 sila lahat, ay baka mayroong pang pabuya yan galing kay Kibuloy. Kaya ito, mayroong mga lista dito ng bumoto pabor kay Kibuloy. Tandaan nyo ito, mga ka-good news, ang mga pangalan na yan ay mukhang Sa mga Kibuloy. miyembro ng Senate Committee on Women and Children, Family Relations and Gender Equality. Layo nitong baliktarin ang mosyong ipakontempt si Kibuloy dahil sa hindi niya pagdalo sa nagdaang hearing kahit meron na siyang sampina. Ito kasi parang minamaliit talaga ni Kibuloy ang Senado. Ang Senado is mas pa yan, powerful pa yan kasi sa presidente. Kapag i-impeach ng Senado ang president, walang magawa. Kaya dapat ay magiging magpakumbaba si Kibuloy. Inilalabanan niya ang Senado ngayon nandyan pa yung FBI, nandyan pa yung kaso niya sa California Court. Kaya lumiliit ang kanyang mundo at kahit anong sabi pa ng kanyang mga membro diyan na hindi totoo at yung mga charges ay gawa-gawa lamang, the truth will set you free. Kung anumang totoo ay lalabas talaga yan. Kaya huwag matakot at huwag kayong malungkot kasi wala namang kasalanan si Kibuloy ayon sa inyo. Kaya ito, makikita natin sa susunod dito na clips ang lista ng mga pangalan ng mga senador na mukhang Kibuloy. Kaugnay ito ng mga reklamo ng pangmamaltrato at panggagahasa sa ilang miyembro ng kanilang simbahan laban kay Kibuloy. Ayon kay Padilla, bayani ang turing niya sa pastor. Nakasama raw niya si Kibuloy sa Ano yun? Bayani daw? Grabe naman. Bayani kasi tumulong sa kanya ng milyones. Si Kibuloy. Halos ibigay lang yung helicopter. Pati yung kanyang radio station ay malayang nakapag-broadcast doon si Robin. At hindi lang yan. Meron pa yung hindi niya sinabi diyan na malaking utang na loob niya kay Kibuloy. Kaya siyempre, tutulong ka. Ikaw yung the best friend The friend in need is a friend indeed. paglaban sa New People's Army noong Administrasyong Duterte. We deserve, para sa mga mata ko, Ito, pakinggan nyo ito mga ka-good news. Parang talaga, uminit ang utak ko dito sa mga pahayag nitong bigotilyo na ito. ang isang tao ang tingin ko bayani Bayani. sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko. Ang ganitong pakipaglaban klase ng pa. pinag-usapan dyan, gumamit ba yan, nagpagbakbakan ba yan doon sa ang bayani ay yung mga army na nandyan sa field. Itong si Robin, nag-Muslim lang naman ito para makapag-asawa ng marami. Para hindi siya maano ng unang asawa niya. Kaya naging kaibigan niya ni Kibulos. Ngayon, kung hindi nila lalabanan yung mga doon, mga NPA, ay siyempre baka pasukin pa ng NPA ang kingdom come dyan ni Kibuloy. Kaya yan, kontra ng NPA. Ayaw niya sa mga ganyan. At pati Muslim na yata, kontra na rin ni Kibuloy dyan sa Davao dahil sa
yung ano niya, style ng negosyo niya. Okay, tapusin natin to. Pakinggan yung mabuti itong sinasabi nito. Itong bigotilyo, hindi nag-aahit to. Papayagan ko maiskandalo. Teka muna. Nasaan ang utang na loob natin sa serbisyo ng taong ito Natin. na inalay niya sa paglaban sa komunista? Bakit natin yan? Ikaw lang. Hindi rin daw dapat Senado ang tumidinig sa mga reklamo laban kay Kibuloy, kundi ang Department of Justice. Ito ay usapin ng isang pananampalataya. Huwag natin ialis ang usapin na yon sapagkat meron tayo sa konstitusyon na paghihiwalay ng religion at ng Estado. Nilinaw naman ni Senator Padilla na hindi niya campaign contributor si Kibuloy noong eleksyon. Ibang pabor daw ang ibinigay sa kanya ng pastor. Una na yung dasal. Dasal. Dasal, Napaka-importante nun. Doon sa channel niya, sa SMNI, nabigyan niya ako ng airtime na wala akong binabayaran. Hindi ka nga ikaw pa yung mga panahon binabayaran. na walang tumutulong sa akin dahil ako naman ay walang pera sa kampanya. Yung helicopter niya, pinahihiram niya sa akin. Yung mga ganong klaseng pabor. Sa 14 na miyembro ng komite, 8 ang kailangang mapapirma ni Padilla para mabaliktad ang contempt order. 4 na silang pumirma, kabilang sina Senators Bongo, Amy Marcos at Cynthia Villar. Ayan, ito yung tandaan nyo. Tandaan natin to mga ka-good news. Ayan o. Bongo, Amy Marcos at itong mukhang pera na Cynthia Villar. Yan, negosyante kasi yan. Kaya hindi yan naniniwala sa mga news. Naniniwala lang to sa pera. Kaya itong 4 to, grabe. Ang lakas ng loob. Kumontra sa sa itong contempt of the court ng Senado. 24 senators, 4 lang sila. Paano yan makakuha ng boto para harangin yung warrant of arrest? Wala na talagang papuntahan si Kibulos ngayon. Kasi umatras na si JB Ejercito, 4 na lang pala sila. At kailangan pa ng 8 senador na pipirma pabor kay Robin Padilla. At yan ay imposible na kasi hanggang March 12 na lamang. Ayon kay Villar, pumirma siya dahil hindi raw siya naniniwala sa mga aligasyon kay Kibuloy. Kaibigan ko si Pastor Kibuloy, mabait siya sa aming pamilya. At nagtataka ako dyan sa case na yan. Kaya medyo hindi ako masyadong naniniwala dun. Siyempre, friend kayo, kaya bubuto ka sa kanya. Marami kang nakuhang pabor eh. Yung walang nakuhang pabor, hindi talaga yun pipirma. Pabor kay Rubin at Kibuloy. Kaya, naku, kahit kung ako ang nasa sapatos ni Kibuloy ay hindi na ako makakatulog niyan. Baka atakihin pa ko ng heart attack sa ganyan. 2 ang naghabol. Amerika, FBI, at dito sa Pilipinas. At nandiyan pa ang DOJ, Department of Justice, 3 pala, at Senado. Kaya, hindi ka pwedeng manalo kapag gobyerno ang kalaban mo. If you can't beat them, just join them. Yan ang mga kasabihan. You cannot go against the flow. Nobody can go against the flow. Yan, gobyerno ang kalaban, talo talaga ang private citizen. Kahit anong dami pa ng pera mo. Okay, so hanggang sa muli, mga ka-good news, ako'y magpaalam na. Magandang araw sa bayan ng Pilipinas.